good afternoon, good evening. Welcome back sa ating channel, Nights at Trop. So ngayong araw na ito, ipakita ko na lang sa inyo kung ano yung mga okay na mga pang-release, no? Para naman pagka magpo-purchase kayo, may guide kayo kung ano yung mga sa tingin nyo ay kumbaga maganda para sa inyo, no? So umpisa natin dito, tapos papalabas tayo sa growing area. So ito yung mga agnata na for sale natin. Ayan. So ito yung mga agnata. So mga established na yan. So inilipat lang natin dito. At para yung iba dyan ipopropagate natin para maparami natin ng mabilis. Sumunod ay itong Moranensis. Ayan, tingnan nyo. Ganyan ka-establish ang Moranensis natin. Pakarami. Tapos ito naman yung Pingicula primuliflora. At meron pa sa labas kung gusto niyo yung mga outdoor nakapulsan. Meron tayo nun. Na although bibihira talaga makabuhay ng sa pulsa ng mga ganyang klase ng Pingicula. Yun, hindi yan sinasadya na mabuhay sa pulsan kasi doon natin kumbaga pinatubo, kumbaga nung time na marami sila, wala na tayong mapaglagyan, pinag-mekos na lang natin. Kaya yun, mamaya papakita ko sa inyo. Tapos ito naman yung primuliflora, purpurea, sorry, purpurea. Ayan. So mga seed grown yan. So ayan. May mga iba dito mukhang may naglalabas ng mga gandang traits kaya hintayin natin. And may nakikita na ako dito na ilan na parang personal na pick ba. Ayun. So ang ganda pagka seed grown. Tapos ito, speaking ng seed grown, ito yung mga seed grown natin ng mga Nepenthes, yung Mirabilis. At ewan ko kung na-video ko na, naglabas ito ng more than 3. Kala ko nung una 3 lang, pero 6 pala lahat. At nung ni-research ko, ang Mirabilis, meron talagang recorded na 6 na mga iba't ibang kulay. So siguro i-video natin yan sa susunod, pero nandun na yung mga plants natin, yung 6 yung traits nandoon. So at sa mga bibili pala ng mga basic na mga Pingica Drosera or Sanjus, like yung Adelaide, so instead na isa, maramihan yung bigayan natin. Kumbaga parang gift na natin yan ngayong season na to. So hindi naman ganyan karami, kundi multiple plants yung magkakasya sa paso. So alam na yan ng mga bumibili. So hindi dati nagtitipid tayo sa Adelaide ngayon, halos ipamigay na natin dahil napakarami niyan. At meron pa sa baba yan, pag naubos yung sa taas natin, meron tayo sa baba. Mga malalaking klase yon dahil nasa shade sila at high humidity. Pagka nasa humidity at shade, green at malalaki talaga sila. So ito naman yung mga seedlings natin. Nandiyan. So iba-iba yung for sale natin ngayon, although 2 lang yata yung in-out ko doon, 3. Isang green, pula at yung batek, So pero marami pang iba na pwede nating i-release dyan sa susunod. So ito naman yung Agnata Pottosiensis. Ewan ko kung nag-out na ako nito, pero kung wala pa, sabihan nyo lang ako, i-out natin. Ayan. So ito pala yung mga bago natin, tsaka ko na ito i-feature dahil medyo matagal to pagka inisa-isa natin. Mga bago yan, kaya next year marami tayong mga bagong mga Venus flytrap na i-out. Mula sa mga common na dating sold out or na pace out, like yung mga DCXL na malalaki, mga cap trap, so i-feature natin yan sa mga susunod. At meron tayong mga bago dyan, yung mga St. Patrick's Beard, yan, meron tayo niyan. Yung talagang may traits, yung hindi nawawala yung traits. Tapos Diabolic Horn, so ayun, tapos mga white cultivar. Tapos meron pa dito tayong mga iba, Thorny Devil, basta Red Modentate at iba-iba pa. So ito rin yung mga ibang mga seedlings na meron tayo. At nag-uumpisa ng magsilakihan yung picture nung iba, lalo na tong Tropicata at Trove Country. Ang bilis lumaki ng mga dahon at picture nila.
Nagustuhan niya ata nila yung babae. Tapos nung inangat natin, lalong gumanda. So ngayon, dito na tayo sa taas. So buy one take one pa rin tayo. Kung mapapanood nyo to ng hanggang first week ng January, yung ating buy one take one na promo. So, ayan, no, ito yung reverse strap, no. May mga nakapag-purchase nito at naka-receive ng isang good size at isang medium or small size. So, ito naman yung UK solas natin. No, may mga good size pa rin, pero iilan na lang, no. Pero kung bibili kayo, sisiguraduhin natin na masasatisfied kayo kasi ibibigay natin dyan na isang good size at isang kahit pa paano medium na, no, or small size, no. So, ito naman yung Black Star natin. Kung kailangan na natin itong i-repost or kung naka-repost na dyan, pwede na kayong magsimulang umorder ka dahil meron ng mga good size ating Black Star. Although kayo na rin ang magpapa-upright na ito, pero may mga pang-out na tayo. So, sunod ay itong X-Spider. So, marami na rin naka-acquire nito lalo na sa ating Shopee, sa ating Facebook page. Ayan, at ilan sa ating Shopee store. Ayan, ang dami. Parang biglang dumami, no, nung na-divide. Ayan, nag-uumpisa sila mag-produce ng mga outdoor na mga, or pulsan, no, na mga traps, which is yung mas matataba. So, lalaki yung rhizome yan at swerte yung mga unang makakuha dahil for mother plant talaga yan yung mga unang mga labas niyan kasi yun nga, no, mula sa tissue culture papunta sa fully outdoor, hindi na kayo mag-a-acclimate basta-basta, no? So madaling mabuhat kumbaga. So ito naman yung sa orca, marami ng good size na orca, kaya kung yung mga wala pang orca sa inyo, ayan, no, isa to sa pinakamadaling alagaan, no? Pero hindi ganun ka-common na Venus flytrap. So ito naman yung alien, no? So kuha nga tayo ng coins para may size reference tayo. So ito yung ating alien. So yan yung mga pang-out natin. Sabi nila, ba't sir hindi nalaki ng gusto tulad dun sa Guinness World Book of Record na nandun sa, kasi sa sa climate, no, hindi naman ganun ka lamig dito sa atin at yung humidity ganun din. So, ewan ko kung meron na sa Pilipinas na nakapagpalaki ng ganung kalaki. Maliban na lang doon siguro sa may mga naka-aircon na growing area. Pero ganun pa man, medium size, maganda pa rin si alien. Ayan, may mga red pa rin tayo na alien. Ayan, so, Christy Kronos, ang isa sa mga pinakamabili. Kaya wala tayong good size. Pero kung bibili kayo, meron pong mga medium. Ayan, tulad yan. Na maliliit na nga no? Pero marami pa rin nabili. Kung nakaraan lang may bumili 3 peraso. So ngayon ARPC, no, isa sa mga pinakamagandang cultivar, lalo na pag nakapulsan to, napakaganda. Ano, ito yung nag-upright na unano na BFT. Unano yung petiole pero yung traps malaki. Ayan. Pero nag-upright, di ba? Saka nakita na unano na nag-upright, or I mean maliit na BFT yung petiole pero nag-upright yung growth. Ayan, no? Itong Polish Dracula, ang dami pang good size na ito. Ayan. So ngayon, ito naman yung Cocolage na lumalaki na sila unti-unti. Ayan. Actually, medium size yan. Yung malalaki kasi halos naubos na dahil nga sa propagation tsaka yung mga bumili na nakaraan. So, ayan, no? Sabi ng iba, sir, nagre-red ba yan? Siyempre, nagre-red rin yan, basta't mapulsan mo. So, ito hindi pa masyadong pulsan, nag-uumpisa na mamula eh. Pero ang mas, siya, prominent yung kulay, yung orange tsaka green, like pink, ganyan. Pero yung pula, yun, may pula naman, ayun, tulad yan. Pero, ayun, mas, sila, nauna silang yan, parang manilaw-nilaw, orange, ganyan, yung kulay. B52, halos wala na tayong makitang malalaki nito kasi no, ngayon ay napakabili na itong B52. Kaya itong mga B52 natin, dami natin pinropagate or yan, nilabas sa bote. Although XB52 yan, malalaking cultivar din yan na galing sa B50. So ito yung mga wala pa tayong percent. Ito yung Krebs Dracula. Hindi ko may zoom masyado kasi
Magda-download ako ng app nung sa DJI. Ayan. So ayan, i-zoom natin ng mano-mano. So may mga mother plant pa rin na ilan siguro yung dadalawa na lang yan yung pwede kong i-out na mother plant. Pero doon sa mga medium size, marami pa. Ayan ang pinakamarami nating supplies na sobrang bili rin. So Akai Ryu, no, nabili na rin yung pinakamalaking Akai Ryu natin ng pang-out. Although para sa kanila maliit pa daw yon. Pero maniwala kayo, mabilis lumaki ang Akai Ryu. At hindi nagtatagal yung malalaki dito. Nabibili agad. So ito naman yung mga scarlatin na ayan. Ayan mga scarlatin. Ito yung mga pang-out natin. Nabawasan na tama. May bumili nga pala ng dalawang scarlatin na naman. So ayan. Ang scarlatin parang red cultivar siya. So easy lang alagaan, madaling paramihin. Pero yung pagpapalaki medyo ito will take time, lalo na pag outdoor. Pero maganda naman, rewarding. At isa yan sa mga pinaka-unique na mga Venus flytrap sa collection natin. So sunod ay itong Sec Giant. Ayan. Malalaki na rin yung Sec Giant natin. Ayan. Sa mga mother plant, pwede nyo akong awitan yan. Pero syempre, iba yung presyo niya. So, sa phalanx, mga medium size tulad ni ST Kronos. Pero marami pang malalaki sa phalanx. O, red microdent. Ayan, may mga good size tayo dyan. Nakikita ko. Nakikita ko ng ano. Ayan, malalaki ng red microdent natin. So, Clone 5. Ayan, may magagandang Clone 5. Oh. So alam niyo na ha, Clone 5. So Sunrise, meron rin na malalaki. Actually marami pala, hindi meron, marami. Ayan, napakarami nila. So Sawtooth, yan, meron din tayong mga good size na Sawtooth. Yung pinakamalaking Sawtooth na ibigay ko nung nakaraan. Talagang hindi natin nahintian eh. So, ganun din sa Royal Red pala. Naibigay ko rin yung pinakamalaking Royal Red. Kaya huwag kayo mahiya magsabi kung kailangan nyo ng malaki. Kaya lang, yung presyo nga eh iba. So, Trebs Red Dentate. Nako, ito isa sa pinaka-paborito ko. Sana maparami natin ng tuloy-tuloy. Yun o, maganda. Ito yung hawig na hawig doon sa dati nating na-pace out na cultivar. No, kung meron pa kayong cultivar na gano'n, i-message nyo ako, baka bilhin ko sa inyo yung na-piece out dati, yung Rosabello. So Rosabella pala, Rosabella, yung kulay red na BFT na galing kay Rosello Campo. But anyway, kukontakin natin sa Rosello, baka meron pa siyang pang-out noon. So ito naman yung Vampiro, at na I think mag-out na rin tayo nito dahil medyo marami-rami na sila. No, at may abangan kayo next year, no. Na cultivar, no, na mas maganda kay Vampiro. Although si Vampiro mas rare, no, pero yun eh, mas maganda at mas stable yung kanyang mutation, no. So next year, tapos next year din possible na makapag-release tayo ng mga Cephalotus. Ayan. So yung mga inacclimate natin ngayon, no, yan, nandiyan na sa taas, inangat na natin. Ito yung Clone 3, no. Ayan, Clone 3 medium size na magandang Venus flytrap. Good for beginner. So ito naman yung Shenron. Ayan. So meron pa rin, may mga malaki at maliit pa rin na Shenron. At yung mother plant natin, ayan, nandyan pa rin siya. At ito na yung bagong mother plant natin. Yung isang mother plant, alam nyo na yung nangyari, naibenta natin yung iba at yung iba naman na propagate. Tiger Fangs. Ayan. Yung mga Tiger Fangs natin, DMDZ, andyan yan. So alam nyo, tapos na, meron pa dito sa baba. So ba tayo mag-umpisa? So lahat ng mga Sanjus natin, hindi ko na isa-isain, pero ito sila. So good size naman yung mga yan. At alam nyo na kung paano tayo magbigay ng Sanjus ngayon. So tumpok-tumpok talaga. Maliban na lang dun sa mga ilan na hindi na ganun karamihan, no? Siyempre pinaka-konti niyan, dalawa marireceive nyo kahit na isa lang yung order nyo. So yung iba, 3 yung binibigay ko. Yung pagka maliliit naman, minsan mas more than mga 4 pieces na.
So ito na yung iba, andyan. Kailangan ko na pala magdilig ulit, kadidilig ko lang kahapon. Nandito na, mabilis sila mag-dry ngayon. Tapos, na meron dito, no, dun sa mga beginner, advice ko sa inyo, ito bilhin nyo, napakaganda. At hindi kayo mabibigong paramihin to kung kayo nag-uumpisa pa lang. Ano to, bristle to text denting. Na hindi mauubos talaga pag nag-alaga kayo. Ayan. Ito naman si Holland na may bibili rin ngayon. So, bigyan natin yung isang maganda dyan. Tapos si Vigorous na napakaganda rin, nasa dulo nga lang. Hindi natin maawat. Ayan. So, ayan, napakarami pa rin ng mga common na Sanjus. So, anyway, yun lang muna at napakahaba na ng video na to. At mamaya ay ipapako na yung mga order nyo. Actually nakasulat na dito yung pangalan ng mga ano ngayon, may mga purchase plants. Tapos kung gusto nyo yung mga may mga tanong kayo, shout out at kung ano-ano pang mga inquiry, magsabi lang kayo at ating isasama yan, no, sa mga susunod pang mga video natin dito. So yun lang, pasensya na, medyo yung mga equipments natin yun medyo hindi maayos dahil tagal tayo hindi nakapag-vlog. Isa sa mga reason dahil holiday season, ang daming mga party, ang iingay sa paligid. So hindi tayo makapag-video. Ngayon na lang na medyo tumahimik, kaya tayo nakapag-update ulit. Ang dami natin pwedeng update ngayon. So isa-isahin ko na yung seeds na na-pollinate natin. Almost ready na yan for harvest, pero hindi pa naputok ang tataba na. Tapos yung 6 na tawag dito, variation ng Mirabilis na seed grown na papalabas natin yan, ipa-vlog natin yan. At siguro possible rin na mag-propagate tayo ng Helianthera para matutunan nyo. So yun, so napakarami pa. At meron din ako mga ginawang mga propagation na dati ko nang ginagawa pero hindi ko na ginawa dahil maaring nakampante na ako sa ibang way ng propagation, pero ngayon ginauli natin, no? At parang experimental stage na naman dahil syempre matagal nating ginagawa yon, pero kung sakaling maging successful yon, yung isang Venus flytrap na medyo malaki-laki ng kaunti, mapaparami nyo in an instant, no? Na hindi nyo na kailangan tulad ng ipa-tissue culture pa yan, pero mapaparami nyo ng at least mas mabilis kesa nung nakagawian. So yun lang muna, at maganda tong pag-usapan sa mga susunod pang video para may nilook forward tayo sa mga future videos natin. So yun lang muna, God bless and bye bye.